Buntaga o sa dili kata mo kadayon sunahan ato na acknowledge diri ang atong mga kawanan sa atong special edition sa ato ang kapihan sa Dipolog. December 4, 2011, it's a cloudy, rainy day diri sa Dakbayan sa Dipolog. So, hinapunta nga ang naminaw karon, stay tuned para mahibaw-an nato ang mga kalambuan sa atong katilingban diri sa Dakbayan sa Dipolog, Dakbayan sa Dapitan, Lalawigan sa Buanga del Norte o sa tibuok nasod nga Pilipinas. Salamat sa pag-iabot diri sa atong mga IT experts, si Mr. Silbert Donduyano para sa atong website. Ani adiri kauban nato sa media si Paul James Hopolan nag-support nato, si Tax Ilongga ang atong Assistant Technical Director o dito sa istasyon si Danny Luod ang atong Technical Director, sa ngalan sa atong Station Manager nga si Mr. Richard Villaronte, sa kanunay kini si Edith Pahinti Tumong ang inyong anchor and host sa kapihan sa Dipolog. Ngayon kaninyo, good morning. O salamat sa pag-iabot sa itong bisita. But before that, kay excited kayo sa mga panghitabo karong Buntaga, ato na acknowledge ang ato ang mga commercials karong Buntaga. Kay wala ning atong mga commercials ang atong mga panginabuhi dili mo lambo ang ato ang tulumanon nga kapihan sa Dipolog ay public affairs program man kini. So salamat kayo atong i-acknowledge ang atong commercials, ang Pahinti Lumber and Furniture Services mupalit ug mobaligya sa klase-klaseng pedidos nga kahoy sa makatarungan ng presyo lamang o muhakot sa mga kahoy sa bisan asang lapit dinhi sa probinsya pinaagi sa tracking services nini o muhimo usab sa matahong ligon o pulido nga furniture sa alang sa pagpanindot sa inyong panimalay sama sa pintahan, Capri, Lamisa, Silya, Bintana, Durjam o daghanan pa. Di panagihan ni Francis Nunoy Pahinti anaan utang tapad sa GSIS Bigni o matawag sa cellphone number 0918-826-992. Dahil nga nagpanulo sa atong tulumanon ng FNR Marketing, FNR Marketing, nabaligyan sa nila school supplies, lapit na typewriters, computer accessories, cakes, bags, bola cookies, o daghanan pa. Exclusive dealer of all Canon products, Canon photocopiers, Canon cameras and video cameras, Canon scanner and printers and inks, Canon projectors o daghanan pa. Ang FNR Marketing, di panagihan ni Nona Lakio Cabigon. Ana minutang sa atbang sa Zamboanga del Norte National High School main campus, hinda bayan sa Dipolog o matawag sa telephone number 212-3702. Lain na panulo sa atong tulumanon mao ang Danville Necesario Fruits Nursery and Coco Lumber Products. Ang Danville Necesario Fruits Nursery and Coco Lumber Products na maligya sa seedling sa kahoy sama sa sinilina, mahogany, mga botas sama sa garlic mangoes, durian, rambutan, granzones, sampol, tambis, makumba, bayabas, linisito, rubber seedlings o daghanan pa. Kanabigyan usab sa pedidos nga kahoy na kinahanglan sa inyong panimalay sa ubos lamang nga presyo. Alang sa dugang kasayuran, adto alang ang Danville Necessary Fruits Nursery and Coco Lumber Products sa Barangay Lingasad, lungsod sa Pulango, ng Lalawigan sa Zamboanga del Norte o di panagiyahan ni Danilo Necesario. Usab, daghang salamat ngadto kang Honorable Kenny Valong, Chairman, Committee on Labor, Employment, Skills Development and Public Service, Chairman, Commission, Trade, Commerce and Industry, City Councilor, Dipolog City. At ang pagbukas, ini, kay naminaw karon si Madam Nona Cabigon. At ang pagbukas sa Canto Rio Farm, karong December 8. Welcome kamong tanan, maadto December 8. Nahimutang gilid gayud sa Layawan Bridge, Barangay Balala, Pulanco, Zamboanga del Norte. Modalit sa mga mainit na kape, tinapay, lamihan ng mga pagkaon, alang sa mga biyahero, padulong sa mga lungsod, sa Serious Mania, ng Lalawigan sa Zamboanga del Norte o Mulabi, Zamboanga del Sur. Ang Canto Rio Farm, na maligya usab sa lain-lain fruit seedlings, rubber seedlings o mga matahong nga mga tanaman, mga bulaklak. Gidumala o gipanagyahan ni Mrs. Nona Lakio Cabigon.
Usab, lain nga napaliyo sa ato ang kapihan sa Dipolo, mao ang Wilson, ang Elite Chicken and Hog Buyer. Mupalit o maligya sa inyong binuhit na mga baboy, manok, kanin, baka o kabaw sa makatarungan na presyolan sa tanang okasyon. O dawat usab sila sa lechon orders alang sa inyong kasayon o dinalian nga okasyon. Ang Wilson, ang Elite Chicken and Hog Buyer, gipanagiyahan ni Rowell Ferrari. Anaa mangutan sa Bypass Road, Estaca, Dipolo City. Telephone number 212-8370 o cell number 0920-320-9332. Usab, pasalamat na to sa Janos Marketing. Nagproblema ba kamo sa diferensya sa inyong mga sakyanan? Press adtuan ninyo ang Janos Marketing, dealer sa tanang klase sa spare parts sa inyong mga sakyanan, sama sa Isuzu, Nissan, Suzuki, Toyota, Kia, Mazda, Mitsubishi o Hyundai sa ubos lamang nga presyo. Ang Janos Marketing, gipanagiyahan ni ABC President Honorable Janos Yu. Nahimutan sa Quezon Avenue, Dipolo City, telephone number 212-1148. Lain na paliho sa atong tulumanon, mao si Lady Areta Pahinti Tumong sa King Khalid Military City Hospital, Hamper Al-Batin, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Usab lain na paliho sa atong tulumanon, mao si Honorable Patrick Jing Chan, Vice Mayor and Presiding Officer sa Guniang Panlusod sa Dapitan City. Attorney General Jojo Lapikit, City Councilor, Third Assistant Floor Leader sa Guniang Panlusod sa Dabayan sa Dipolo. Si Mr. Carlito Tubalya, ang Provincial Environment and Natural Resources Officer sa Department of Environment and Natural Resources, Zamboanga del Norte. Laing napaliw sa itong tulungan mo si Attorney James Jaime Ruiz, Executive Director, Team David at City Councilor sa Dabayan sa Dipolo. Usab, salamat ng to kang Milagros Agustin sa West Cornelia Avenue, Chicago, Illinois, USA, o kang Roger William King o Jennifer Agustin King sa Oma County, Tyrone, Northern Ireland. Daghang kay salamat kung ato ang kaliw sa ato ang kapihan sa Dipolo. O karon ato i-acknowledge ang pag-iabot diri sa ato ang main panelist, mainstay sa atong kapihan sa Dipolo, none other than Konsehal Ruben Gregorio. Good morning, Konsehal. Salamat sa Erlet, sa inyong pag-acknowledge sa pag-abot yun. Isa po kasibahan isang isimba ko tayo kung kalimot lang yun. Ato lang yan tuloy sa espesyal. Mayong pagtibaya sa mga buntag sa itong mga tinunggol na opisyal sa Zamboanga del Norte, ilang ingana sa Dapitan, Pertipulo, ingana na po, kanya Pertipulo. Of course, go ahead. Ibilin kaya thesis, Honorable Saint Evangelist, pag-iwan ng Sales, akil na po rin. Yes, of course. Kaya kung taga itong Pinaminaw, napunta na sulod sa Duakatak na. Mag-ubag ka mo plano, kaya diyan ato mga ubag kayo mga sita na ang ubag kita fresh from abroad. O kusap, karoon sabi nito, sa ato kaya sa Dipolo, di naman kapi ang mag-aswaso karoon. Kundi wala ko bin-bin na party sa atong lugar ng kauban sa buhat. Ngayon, niabot. Wapag hapon. Hindi naman po rin. Ayan na siya. Siya lang ipagkihawin niya. Kaya pero kung natuloy ko rin niya, siya hindi po kayo guwapa. Kaya may hindi nagwapa ko sa mo. So, thank you tayo. Sige, back to you rin. Thank you so much, Konsehal Ruben Gregorio. Good morning ato kang Ma'am Pe Gregorio ng Minaparabutaga. Speaking of public officials, no? Good morning sa Tibo, kay Luigan sa Zamboanga del Norte, ang Governor Rolando Nieves, Vice Governor Francis Alves, o mga bukal sa Saguniang Panluluigan sa Zamboanga del Norte, sa Dakbayan sa Dapitan. Good morning ato kang Mayor Dominador Halusos Jr., kang Vice Mayor Patrick Jing Chan, o mga konsehali sa Dakbayan sa Dapitan, sila ang Konsehal Apol Mare Agulong, o si Alimario Dagpil. Good morning ni Liha, Seri Venezuela, kauban ako sa buhat. Dili sa Dakbayan sa Dipolo, good morning ato kang Mayor Evelyn Uy, kang Vice Mayor Senen Angeles, o mga konsehali sa Dakbayan sa Dipolo. Libo kayo ang Boulevard na gabi kay Pastilan
perting buto-buto doon ay lantern in the sky. A lantern, no? Daghang kay tao. Sa kadako sa boulevard, buot gihapon kayo gabi. At sa Friday po, did open po the relighting ceremony po ang provincial capital. Nadia ang plans versus Ang Sumbis. pagbuka sa pagsaulog sa Pasko kagabi, simple ang game ng inflasyon. Pero ako naman nagbugas. Sama sa uwan na buto-buto. No, basta yung buto-buto. Buto-buto rin po na gabi dito sa uwan. Kaya simple kayo. Kung naman ito, ang buto ulit, palit kiri niya sa nabalik yan, buto niya sa boulevard. Anyway, it's Christmas season, so let us enjoy the spirit of love, okay? So thank you so much, Konsehal Ruben Ligorio. Dayon, ato na giniyak na rin ang panghihabot diri sa ato ang mga pinasidunggang bisita karong buntaga. Ato nang i-acknowledge diri sa akong wala, kay first to arrive manini, ato ang acknowledge. No? So, yes, American punctual kini siya, kay naanad ko siya, kay American girl na ginikaroon, no? So, kini ato ang bisita, Konsehal Ruben Ligorio, mo ni gadalag yun sa usa ka dako nga business. Ako rin ito nagkilas ka sa kapihan. Ino na ito lihaw ko. Usa ka business nga venture diri sa ato ang Luwigan sa Zamboanga del Norte, particularly in Dapitan City. He is bringing an investor direct from the United States of America, and it will generate employment. And later on, she will explain to you. So mo na nga, ako yung i-invite diri ang atong kauban ni nako sa press club, no? Gani, active man ni kayo siya, dito sige sa atong kalihukan sa press club. So, ay ko rin nga, sumuwi-mention ka na kumakauban na tuwa sa abroad, parin dalaw mga bisto. of course. Wala lang kayo buhaton sa mga tao na natin kayo na. Hindi kayo mo ba rin ito, mga ito, dato na tayo, awas na kwarta, ilahan lang ako, nasuwari kayo ng pare, na ang inyong tagaliigahin po sa inyo. Muna gigahin mo yung katigayunan O nagkaroon na katigayunan doon sa atong magigang karoon, na imong i-introduce ko na. Kaya muna i-angayon panambinan sa uban ng mga to o kain lugar, sinso, ilang mga panghimo ng mga tumasbabon o kaswagan sila kayo, ilang i-share sa ato nila mga tao. She should be praised and she should be, tayo pa, basta, indiwates. Basta kalimawan mo kay slang kaya aksento niya dapitan niya. So, at ang knowledge sila, si Miss Aileen Coria Palma, ang Philippine representative sa Internet Media Direct Incorporated. So, Aileen, good morning and welcome to Kapihan sa Dipolo. Good morning, Viet and Ruben. Abili mo, murang di na kayo kung ibalong istorya sa kalugayon nga wa naman po kung members sa press, no? Nawala kong kadiyot. O dili kadiyot, murang dugay-dugay diyot. I've been away for about 21 years. And it's really nice to see you both and the rest of the members of the press club. And I'm really very happy this morning that I'm part of this press Kapihan sa Dipolo. And to the listeners of Dipolo and Zamboanga del Norte and most especially Dapitan City, I would like to say Merry Christmas, Happy New Year to everyone. Thank you. Ellen, thank you for coming. To see you here, and Merry Christmas too. Dai, minyo dai. Abili mo gusto nyo kong magbinisaya ko lungsay turuan na interview. Okay, sige. Pero tante, magkato ko kami kadali mga reactor tuig. Ang akong sirutyan, tuwang-tuwang na yan. Sulit pa po galing siya American Chua. Okay, ang kauban rin ni Aileen yan, project manager, Philippine. Okay, so project manager sa Internet Media Direct Incorporated in the Philippines. Si Mr. Conrado Tumig. Bisaya ni siya, taga Dipolo. Classmate ako sa elementary sa Dipolo Pilot Demonstration School. Good morning, Conrad, and welcome to Kapihan sa Dipolo. Conrad. Good morning, Bernice. Good morning. Thank you so much. Mga to sa atong Internet Media Direct Incorporated. Pero ato po siyang knowledge diri, Paul James, ang mga staff, no, sa IMD,
si Miss Junjun Galo to adito o si Mr. Junjun Korea, no? Yes, kay live pumunta sa website na to www.rmndipolo.midley.com. Okay? So, dili sa ato ang punto kapag ni Consigliere Ruben Ligorio ato yung acknowledge diri mo ni gidala sa mga grasya sa ato ang mga kaigsuunan ilabi na sa kabarangayan nga giawayan. Oh, kay nahimo man kuno ato pa nila, nahimo na kunong tapulan. Agi ni mga pagtawid. Mao na nga ato gini dito yung invite diri kay na mo maistorya mo nila, ila po ma-relate kung sa klase ng trabaho o asa nagdapit ang programang pagtawid o kanang mga buluyagon ng mga bata magdagadagan sa masigtawid sa mga kalsada nga sige badakpan tungod kay minoridad kay ulit na pod dako kay problema sa ato ang justisya. So akong i-acknowledge diri si Miss Jocelyn Hinderes, ang atong SWAT team leader sa Department of Social Welfare and Development. Good morning, ma'am. Welcome back to Kapihan sa Dipolo. Mayong buntag sa katawhan din sa Dipolog City, sa Norte. Ang ianasap kami sa DSWD, sa Dipolog City, sa Norte, plus satellite office na mag-uban kaninyo ni buntaga. Mayong buntag o mayong Pasko sa kanya. Thank you so much. Laing na kauban sa DSWD, mao si Mr. Jan Papinosas, ang PDO Convergence. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolo. May buntag na punta, may buntag sa sama ng pagprograma sa Kapihan sa Dipolo. Merry Christmas. Thank you so much. Laing na kauban, mao si Mr. Jose Cruz, ang Provincial League sa Zamboanga del Norte, DSWD Gihapon. Pagpunta sa nanalo, ako may nagumala sa pagtawid program sa Tibok sa Zamboanga del Norte. Ako first time ako karon diri ako sa Pilipinas ako master ang karon. Hopefully I will be able to answer questions and give justice sa program na igumala karon sa Department of Social Welfare and Development sa mga government. May buntag sa nanalo yung Cruz Dipolo sa Zamboanga del Norte. Okay, thank you so much. Dayon, ato i-acknowledge ang paghiabot diri kay nga man to ganina on the family way. Naabot talaga siya. Si Mr. Edgar Soronda, ang atong mainstay, diri usab sa atong Kapihan sa Dipolo. Good morning, Edgar. Good morning din. Good morning sa atong mga sulit paminaw sa Kapihan sa Dipolo. So, sa atong mga guest karong buntaga. Hindi na sa Sunburst Fried Chicken, sa ground floor, kay Camila Talantino, lumen ito na Kapihan sa Dipolo. Gato mong gilasig, magigubat ka na mo. Gato na sa 11 at nas kabuntagon. Kaya taghandang sultan, karubotaka, din sa Sotro ng Kapihan sa Dipolo. Sama sa nandan, stay put, boy mahinay, katong mga nag-streaming, live streaming. Okay, magpaka-enjoy na siguro mo sa ulang video, no? Sa atong live streaming, karong butaka. As well as katong mga tuners sa atong duha, mga RMN stations, sa RMN DXDR 981 o sa IFM, sa atong hapon. Stay tuned, alam sa Kapihan sa Dipolo. Good morning sa tanan. Salamat kayo, Edgar. Dayon, going back to our formal discussion sa itong Kapihan sa Dipolo, ato unang isod-isurong pangutanan ni American Chuang na itong bisita karong buntaga, si Miss Eileen Coria Palma. Okay, so Eileen, sa imong paghiabot diri sa ato ang Dakbayan, labi na sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte, kahit kami ibaluni nga tungod di mo, dinala ni ang US investor diri, naka-press conta dito sa Adaka with Mr. Robert Clayman, no? Ang CEO gayon ini Internet Media Direct Incorporated. Palihog alang sa atong mga suking tipaminaw karugutaga o sa atong live streaming kasi daghan na mga jobless nga mga young professionals, no? Na kinahanglan og trabaho. So what's it all about? Kini Internet Media Direct Incorporated. Mubak ride si Consigliere Ruben Ligorio. Okay, sige. Sa putaran sa preliminary, dito sa climax na yun. Alam mo lang. Pero na, akong pabitin sa minaw. Bahin nila ito mga sana sa trabaho. Sige, go. Nasa may putaran na yun. Sige, ikaw. You left Dipolo 20 years ago, di ba? Huwag ka balik yun. Sige lang. Balik, pero sige ka dito. Sa iyong pag-study ko rin, kaya naman, kung
sa mga kinabuhin ito, malato na ka, daghan na kay kapasta, dahil, pwede ba isukti rin mo yun nga, naun siya na ka dito, nadugan mo tayo pa rin, dawala mo ka sa mong pananaw rin, dahil asinso na gitay ka. Mabitaw ka ng kitakot-tanan dili, gawas aning mga dato na, di na kinahanglang kwarta, pero kitang naling kamot, malimpalan, na makabuhita sa itong pamilya. In 1990, nilagda ko sa States, particularly ni Anton ko sa California, Los Angeles. Anyway, life was not really easy as what everybody thought. Pagkatuna ko dito, ang ako kong pagtuo nga dali ang kaayo kay atong kitaong Rulianes, dayon pagkakatapata, padala na ko sa mga bata, atong mga pamilya dili. So, abi na po, lagi ang kinabuhi dito. As I went on, mura o nakita na ko nga dide lalim luha, singot, sing-on, kamingaw, ang imong iagwanta, iantos dito sa Amerika. But God was so good. After several years na nakuha na ko ang mga bata. So, ang akong tulog ka mga anak, tuwa karon sa Amerika, they have graduated in America, they went to a nursing school, so all of them are nurses, and right now, after several years, I have put up a company. It's a medical corporation. I mean, we cater with our health services. So, tungkol sa ako kong pagsalit, tumugot sa Diyos na He will be with me all through these years and all the hard times and good times. So, nagtindog na ako ang dua ka kumpanya, which is Prestige Healthcare and in Horizon Concept. So, kanong duha ka kumpanya, mauni pa na way dumala sa ako tulong ka mga anak. So, right now, they're better off than me. Ay ako, pag abot na ako sa 50, di-retire ako sa company. O giuli ko sa Pilipinas. Inilin sa aking mga pagdala. Sa ato mga ako ibutan nito. Terkan mo nagkakaroon sa ato ng pala sa gawas. Natuwa mo muna na pinagre na ang pinagre sa gawas nito. Ang muna namin gusto pinagre din ang gayo na nagtabok na kasi naminahan ito ng mga sa states. Karena pinagre ang mga bata, kaya kung nato, ganti kami. Ano na ito? Sila ko na totoo sila nga ang kwarta di pamunito dito. Kung ito pa nga, ulit din kaya po apigin, kaya po kayo. Tama, baka mag-imayo kung gusto dito mo. Kung ato lang, ato lang ipotahan mo, araw hindi mo ipagkasya na itong paminaw na kasi life ulit yun. Life abroad is not life abroad is hard. Katungto ang mga ako lang gustong ipahibalo sa tanan nga katong mga ginikanan ninyo igsuon inyong amahan inyong inahan nga tuwa dito nga nanipalag sa Amerika pareho na ko singot luha o sit-on o kamingaw ang among giagwatan dito sa Amerika. Dili ang kada oras binayran. So kung wala kay trabaho, wala ko kay kwarta. Ang naka-advantage na dito sa Amerika, kay binayran ni og dako, which is like kung panangitan karon kasweldo mi og $100 a day. That would mean that is 4,300 pesos sa Pilipinas. Hatid ko mga kulilakin. Kung ganun doon Giorgio, Galo, wanto mo na sa Amerika siya, mga tao, ikon sa pag-ayog yun, nabigit sa pagpalabi nito, kaya mahabilin mga manas na nabili rin, iyan ko yung of adyon na magtigog yun na magdagi doon. Balik din sa sinos na usapan din. Sa imong tubag, sa putahan, Okay, salamat kayo sa inyong mga personal query. Ngadto ka Miss Eileen Korea Palma na public knowledge na ginoon ang iyang mga experiences dito sa Amerika. Yeah, but she's successful as a parent. No? So going back to Internet Media Direct Incorporated, as I've said, I've asked kanina a while ago, unsa kini nga klase sa kompanya nganong naabot ni diri sa ato ang dapit, unsay mga kalabuhan ini nga ipanghatag o ika-extend nato sa atong katawan. Okay, I would like to answer the question in two parts because I would answer the first part and I will have Conrad answer the second part. Internet Media Direct has been conceived by the Chief Executive Officer and the President of the company, Mr. Robert Clayman.
because last August when he came over, he found out that there are about 20,000 seats throughout the Philippines that are left vacant. What I mean is, kanini ang call centers. 20,000 seats of call centers throughout the Philippines are left vacant. For whatever reason it is, so we don't know, but they are vacant. And so therefore he said, he believed that more or less there will be about 50,000 call center agents are jobless throughout the country. Well anyway, so when he came back to the US, he told me, I want to help. Gusto siya magtabang dito sa Pilipinas. And because his program, kung ang iyang mga campaigns dito sa Amerika, is all nasa program that uses call center. So, ang ingman pa niya, ingon siya nga, manong dili man niya dadun ang iyang mga programa o ang iyang mga campaign dito sa Pilipinas. I would like to explain to you unsa ni nga campaign program, okay? Kaning campaign program, mo ni siya kaning services nga kinahanglan namo ang call center. Now, I would like to explain to you that we are not in the business of call center. What di may mangita o kliyente para sa call center. Our call center is gonna be used for our services, for our programs, and for our campaign. So, ang among mga agents would not be only working 6 months, pagkulang sa kontrata, or 1 year, no. There is gonna be a continuity of the work of our agents. Kay amo kaugalingon ang internet media direct na kaugalingon programa o campaign ang pagagamito sa call center. This is one thing I would like to tell everyone na wala ni sa business sa call center. Aning call center amo ani ora ni magserbisyo sa mga programa o sa mga campaign nga among i-conceive dito sa Amerika. Okay? Now, the second part of that, I would like to give it to Conrad, he being the project manager of all call centers throughout the Philippines. I would like to give the floor to him para makahibalutan kung pila na call center ang atong kamap karon so far. Right now, up to the end of December, ang projection ni Mr. Klima that we would be able to come up with at least 10,000 seats available. All over the Philippines. All over the Philippines, that would mean 30,000 call center agents. Okay, go ahead, Lucia. Kani ang kanang mong giingon balitan, ditulong, gabritan. Kan yung stabilidad, dyan sa hospital ditulong. Kala ba yung mong giingon na call center na yung establish, kamo mo establish ditulong? O sa gabritan? I have Conrad answer that question. Okay, go ahead, Conrad. Okay, good morning. Pagkikuan. Usod sa question. Yung mga si Haile, dili sila, you are not engaged in call center. Ang sabi nila yung trabaho sa layman's language, ang sabi nila yung negosyo na mo karoon inyong isulti karoon sa ating report. Masabdan sa mga katawan ng minaw, labi na po, kawag ko kasabot ka dito po, litirik kini ng utangan. Well, magod. Normally, ang call center na kanang yung usual nga gina-operate sa uban is naghahanap na sila o customer. Like mga AT&T, mga kanang halos mga foreign na mga companies para ang ilang mga products and services is magaligya. Pero sa ato ang call center, call center lang yapon siya, dito naman tayo mga tao nga nagman. 3 ships lang yapon siya sa kadaw. Ang gina-cateran is mismo ang naghimo sa call center, siya nag-rapon ng customer. Wala sila may ito. So, walay problema sa paghanap ng customer sa mua kay ang customer is kami mismo. We have our own products na amo-apong i-promote. So, kung mayroon tao sa pagpanarbaho, walay security, hindi sa mua, secured ka. Well, of course, kung maayo kang trabaho, pwede dire-diretso ng trabaho, pero kung hindi mo maayo kang performance, of course, ihawag ka.
Pero dili magod, under contract ka, one probationary, madala ka probationary for 6 months. Mayroon ng performance, dire-diretso na ka. Unlike sa lain ng mga call center is, doon na siya contract. Kung ikaw, usa ka agent, ang imo ang customer lang is AT&T, o ka na mga smaller companies na may contract, doon na po na sila contract with the call center. Once mahuman, ang ilang contract, ikaw po ka agent, umalis ka. So, muna ang difference. Sa platform, nung katong mga ipang-establish na ito ng call center, so far, doon na may 5 ang mga lugar na naservisyuhan or na-close ng contract, signed contract. We have, ang unang kinakot na mo is ang dapitan. Ang available seats ka na sa lahat is 100 seats. So, it could be operable na siya mga middle of this month or early January. Ang contract na di-sign na ni Mr. Colosos is 1,100. Ang 1,000 seats will be provided by him after na siguro na mga February or April mag-operate na siya. So as of now, doon na siya ready mga 100. So muna siya ang the next na mo na na-close is ang Baguio. Doon na tayo 1,500 seats sa Baguio. Nasign ang contract, okay na siya, nag-block na nakuha na. In fact, sitaan na ni Mr. Clayman dito, nakuha na ba siya, okay na ba siya, sign na. Ang ikatulo is nata sa General Santos City, doon na tayo 680 seats available, doon na po na siya contract na napirmahan. Ang ikapat dapat na sa Davao, 500 seats, permado lang kaya po ng kontrata, paano pa na siya, pwede na siya mag-operate. Ang ikalima is nata sa Ilocos, hindi ko sigurado kung sure ang prospect. Kaya ang nakikuha na ni mga nag-negotiate kang Mr. Clayman is the former First Lady Wilma Marcos. Doon na tayo 1,000 seats na available po dito. So far mo na siya mga 4,780 seats with signed contract. And doon na pa may next week mula ka na sabi ko doon yung mga inspection po dito sa Isabela din ay 1,000 seats and then sa Batangas na 1,000 seats. So mga panalo siya mga 6,000 na nagkabit. So doon na pa yung nag-indicate sila ng interest si Mr. Gaisano. Nakapatawag ko sa amo ang kapupuin ng inspection ng area ang space sa Cebu o sa Jersan mismo sa Inalabon at so far mo lang na siya pero hindi na paspasan ako at nananawag sa amo ang may nagpuan sa ilang interest na pwede isa. Okay, pangtanang Edgar? Okay, salamat din. Good morning, sir. Pagpatana, sir, Conrad. Sir, basta makagumupo din, lagi na nito mga job seekers, mga departments, call center. Tingka din yung delivery na kumakain mga college. Sabihin sa call sa mga college na gano'n. Ato ba gusto may mawag siya? Kung sa pag-indicate, kung na po tayo, karoon sa mga karoon, ang atong sinabi mo, sa different kind of call center than the usual call center. Kung nakita na po dito sa press conference, the call center na OG companies with yung marketing product sa kumpanya, marketing arm sa kumpanya. Wala po natin Mr. Khalil. So, sir, kung sa may qualifications kayo na ito, ikan sa edad, institutional attainment, iban pa, kung panalitan, gusto sila na ma-apply ng mga assets na available sa media operational na ito. O central media. Asa po mag-apply? Dahil ka namin na ron? Ito yung application na ganyan sa Akuan motor na application din mo tayo sa Akuan. According to Mr. Clayman, walay kurso i-require niya. In fact, pwede ka nagdilit na graduate ang training process for as long as of course, the loved one, maka-communicate ka sa English. Plus, kung dili kayo ka sa English, computer literate ka, kay doon magkaklase ang ito ang teacher. Pwede ka nang sa
kuhan mo, on talking live, and then pwede sa operation na lang kagawin operation sa television. Sa edad, of course, we follow na sa doon, na sa iba na doon. I don't know, 18 is, paano ba na siya, or paano ba na siya? 18, pwede na lang siya. Up to, as long as you know how to communicate, computer literacy. Okay, na siya. So, ang pangutana mo ni, dili na nato kalitayan, nga na mga cynical, mga tao na dili kay believe, no? Like, especially so nga kita mga Pilipino sa garang to na mga rap mentality madiri umang sa gawas o na mga negativities, no? Okay, so ako lang express na yung nga tubugaan na yun na naman sa call center idapitan way before sa Gloria idapitan, no? So to speak na naman to sa mga happen yun naman yung mga kuhan mo ni mo na. So ang ilang karoon punta na mo ni, will it be successful unlike before? Dili ba po di siya fly-by-night na corporation? I'm sorry to say, but we have to express this, no? We have to voice out these mga fears, no? Sa itong mga public. So, mauni mga apprehensions according to Consuelo Gregorio. So, Eileen, if you may, please answer the question. I'm really very happy you brought up that issue. Now, before I ventured with this Clayman, I went into Google, no? Google lang siya. You know, when you're in business, naghan man yung kaayaw mo pull down mo. Now, you have the ups and downs in business. And it's not only his company, even the company, there are ups and downs, no? So, but it is not so serious enough that would make me so doubtful in venturing with him. And even the rest of those who have invested, katulad ng facility providers, they know. Anyway, I do not believe that it's going to be a fly-by-night company because we are duly registered with the Security and Exchange Commission. We have our corporate office in Manila. We have a corporate lawyer. We have a legal counsel. We have the Vice President for Asset Management. And I have the Vice President for Operations. He has set up the staffing. And Mr. Clayman has spent millions and millions of pesos already to have it set up. In what way it could be a fly-by-night when in fact kanimang kukuban man gud ingon nga kanini ang pareho karon sa call center sa Lapitan baso ni invest ni Mr. Alusos and then pagkauman mawala ra. Okay, I would like to explain to you na walay mawala kang roaming or kay Congressman Alusos kung venture siya ni Mr. Clayman. Because in the first place, we would not start operating not until Mr. Clayman will put up his investment. Okay? And that is what is being agreed upon in the contract. So if any facility providers that we have in contract with, only among kontrata that they do not start operation or preparation of the facility not until Mr. Clayman puts up his investment. So that means it can never be fly-by-night. It cannot be a what you call it. If you have some apprehensions, then let it be. What can we do, diba? And I do not want to make promises, and I don't want to make guarantee. Kaya mo ko may pagsugod na to. I only want you to believe. Because if you believe that this is going to help our province, this is going to help the city of Dipolog and Dapitan, then if you believe in that, it's going to happen. But if you have apprehensions, and if you have doubts, and if you're worried about it, then let it be. Don't be a part of us. I mean, I just want to be honest to you, and I want to be frank to you, that you don't need to be a part of us if you are apprehensive, you have doubts, and you have worries, and you have questions. Okay, continue. Ikaw ang nagsugal. Correct. So, kung subukan. So, huwag kayo mawala po na to. There's nothing to do. Ako lang yan na, kulitan, magkasabitan niya sa Dapitan. Kung dahil sa Dipolog, hindi mo pumunta, ikaran na siya sa Dipolog. Or, usaran niya sa Mindanao. Interest in what? I want to... interest what someone interested in Dipolog to set up a call center. Why not?
This is just a twin city of the Pican. It is just very fortunate, actually. It's just very fortunate that I learned, it was me who really learned na bakante ang call center ni Congressman Alosos. And it was actually me, incidentally nakita mi sa airport, on my way to Manila, on his way to Manila, nakita mi, nagkastoryahan mi. So, I tried to open it up to him. Ako mismo ang nangutana ni Congressman, kung kaning, I heard nga, imong call center has been closed. Ingong ko, are you open for business nila? Nangutana siya nga mo, sani. So, ako siya di-explain. So, I'm interested, malista na ko kay, right now, it's not making any money, and he wants to make money. Let's speak lang about this. Kini call center, member ba na? Hindi sa ato? Hindi sa ato lang? Dahil, naman ko yung ka nga, na na-close, mission nga, nandiyan ang na-close. Sa may viability? Okay, like, I would like to reiterate again. Para na ko, it's really viable, and even for the rest of the facility provider, ako kanang facility provider, pareho ni sila ni Congressman Alosos, facility provider na sa call center, no? Okay, the viability of it is really, really very taas ang percentage is because, like I said earlier, dili man may mamita ang kliyente. Kani po call center, dili man po sa business sa call center. Kani call center, like what Edgar said, is just our marketing arm sa among mga programa o among mga campaign, which is now existing, which is being prepared by the people sa US. No, we have programmers who are checking, who are testing a certain program, whether it's going to work or not. And if it's going to work, we will put it as part of our campaign and part of our program. And if it is not, then, you know, we take it out. So we have 25 people in the United States. Ano na sila, expert din sila sa programming para sa atong mga online programs and campaign. Everything is online. Okay, ato lang po din ibalog na reconcile nga dirigid sa kapihan sa Dipolog na mura o gi-launch ba kini Internet Media Direct Incorporated katong atong na interview si former Congressman Rubio Nonong Alosos. It all started here in kapihan sa Dipolog, Ibagar. Press con din kasi kita. Anong dumugoy sa atong press con si Sir Nonong? Katong operation sa ilang is all managed facility clients Sir Nonong. Di do ang usual call center. As a cliente. As a cliente. And it was admitted by Sir Nonong sa press con niya, hindi siya na low failure ng operation sa call center. Pero kini karon partnership na sa facility na kauban niya, which is not usual call center sa Pilipinas. Call centers is part of so, morning yan, ato nakita na rin yan. When it comes to one food, sa business, ang presidente focus and perseverance. Muna yung nasa kayo successful niya with his powers. That's right, focus on this one. Yes. Okay, so let's keep our fingers crossed, no? So to speak, and hope for the best. Kay kinigod karon, we are kuan naman ta. Dayon global village naman ta mong nag-usuron kay high-tech naman ang tanan, no? Kada mga internet cafe gani mo naman siya, no? Sa mga website. So, ang mga kabataan karon focus na yun sa internet. Yes, Edgar, natabutan nila papahulayon na sa kainin. Ma'am, kanang di mo nimo partnership mo kanang lugar na gusto mo. Kung ako mo i-partner sa inyong kumpanya, ang pasabutan na doon na sa nakawin ng standard. Non-existing, okay? Yung business found, kay mutabot data sa SWD. Ano existing nga, kwa? Ang muna kasabot karon. Okay. Kanang those who would, and I would like to correct it, no? They would become partners of us because we are going to lease their space. They cannot be partners like we will use their facility. Ang ano is we are going to lease their facility. Because being a partner, you would also invest, correct? Okay? We are leasing their facility. So katong mga naay mga facility, naay mga areas na naay available, vacant, ang ilang call center, then we can facilitate the leasing contract with them.
Okay, thank you so much. Ato papahulayon muna silang Eileen o si Conrado, makapihon siya. O, dayon. So, butabong kita diri sa, ay saba ko rin yung announcement. Butabong kita diri sa itong SWD, ng mga officers sa Zamboanga del Norte. Si Ma'am Jocelyn Menderes, si Mr. John Palpinosas, o si Mr. Jose Cruz, no? Kay atong isgutan karon, kumusta ang atong pantawid na programa na si Mr. Jose Cruz, yung maunoy in charge aning niya, o asa na dapit, unsa man siya, kada bulan, every quarter, dayon ang mga inahan, adto dito sa health center, daghang kay mga requirements nga pag-sundot usab nila para continuous usab ang ilang pagka-beneficiary sa pantawid. So how is it now? How is it going now? Okay, nagmuntan sa kanila. Actually, ang program is a 5-year program, no? So, if you are going to asking me if asa na tagapit, for 13 municipalities that started in 2008, we are on the 3rd year. So, 2 more years. For the rest of the municipalities of Zamboanga del Norte, including the 2 cities of Dapitan and Bicolo, who started in 2009, 2 years kapin pa. So, we have 3 more years to go. So, nga na ang program, no? With regards to the conditions na si Ma'am nag-ingon, unsa pa siya every 2 months, every month, okay. Ang monitoring sa conditional compliance sa mga beneficiaries sa condition sa programa is monthly. Kung saan yung mga condition. The concept ng when the program started, ang gingon, it's a dole out, giving money without asking anything in return. In fact, naas na yung condition na dapat sundon. Although it's a very simple condition, their children should be in school. The parents' obligation is to see to it na ilang mga anak nag-school na. Gikan sa daycare, preschool, payon sa high school, up to 14 years old lang. So na po yung qualification na tama na po sa 14 years old na makaya ng shoulder sa government, up to 3 children per family. Then, sa health aspect po, the mother should be bringing their children monthly to health centers, especially families nga na ay mga kuya na dapat ma-injectionan kasi way back before, always ang complaint sa mga health workers na to, parents do not care about immunization, mahadlok sa mga midwives. Although it's a radical approach on the government part, na-enforce na to sila. But part of that condition is the constant education on the parents na that is something far more than 500 ang ilang mag-gain kung bisita lang ng sila sa mga health center. Ikaw sa mga spending sa niyagi, doon ako ipunta na yun sa era kung itumaga, tumagod ka. Kaya ito kung ipunta na pagkain niya sa niyagi. Bayan ni 14 kabukong lungsod, nga kabus kayo. O rin nagkapahingo nga kapila ka police private na ito. Ang atong patuloy program, so good natin, ano mga 5 years ago? 2008, sir. 2008. Sa lugar na tayo. So, i-implement naman din sa ato. Paliw ko na po upang pagkalo na ito kung how far have we got in implementing this. Kung sabi resulta, nakapa-taas ba rin sa atong probinsya, naka-aus-aus sa atong pinaka-pobre, o yun lang yung mga 14 na mga kabos na lungsod. Kung saan may epekto ini atong programa? Okay, with regards to the economic status of the 14, I think it is the NEDA who will be able to give us the economic status of the municipality itself. But with regards to the Pantawid beneficiaries of the 14 municipalities, we have just conducted, starting last June, we conducted a social welfare indicator test on all beneficiaries. This is a test to determine their well-being, kung asa na po sila as a family. Now, it is not more on the economic status, sir, ang gilantaw na dato na ba sila, no?
especially kung mga nagdadatong naman ng mga pamilya, it's a very difficult indication, no? But what we are checking is that is there a change in the social status, social transformation. Number one is, are they able to personal hygiene? So every 6 months, we will be conducting the test. We already had the first test, and we will be finalizing the result by next month. May mong explanation. Ako, yes, correct. Hindi kayo tawag ko sa unsang nato na sila. Pero ako mong punta na, epektibo ba na silang ginabuhi? Kaya kung tagaan kang ayuda sa gobyerno, pinansyal, at least, molo ko ang imong ginabuhi. So, yung epekto rin sa imong Islamic society. Kaya kanina mo matabo ko rin sa atong probinsya, I think nga atong probinsya, usa sa pinaka-pobre ng probinsya ng Pilipinas. Makaulaw, makasakit kayo na naman ba? Nakaroon na po na. Tingin ninyong hihimo karoon ng tawid. Yes, correct. Di magalinta, social atong murang dili kayo ang economic transformation. Pero makaipinto po rin sa itong economic status sa society. Di ba? Kung na sila igual, kapalinta. At least, mulok-luwag po na nila. Oh, yeah. So, ako na diha ka, hindi naman kayo mo termine ini. Pero sa inyo paminaw ka ha, nakatawa na kami na mag-video na kapa-uspot sa atong silbi nga, sa atong pagkakawaton na probinsya. As of now, sir, it would not be appropriate for me to give a direct answer. Kasi we have just finished yung first test. That would be the baseline of 2 years engagement sa Pantawid. By 6 months after, we will again undergo the same test to check kung naay dakong change sa... Katapusan, paano ko ba eh? Tinigurian kong ato kong ihatan na doon ang mga wata. Ato kong rin wata. So, I for one, gusto ko mag-rinag ko ang mga beneficiaries. Pero, frankly speaking, hindi ko paborito yung mga hatag ng kwarta. Ako na kung kasabot nga, kung kahit kwarta magaling ating halos itong mga kaeksorang kabos, ibago na ito o library program, proyekto na magkapa-himo o tawag, yung na ito nga hindi makatapunan. Kaya hindi na ito taga-tagangan mo yung mga tinota, marang di magkayo, tulaot na ito na. So, kung muna nga niya magaling, kami yung tagyaro na after about the social standing, kaya na kita mag-focus economic ka para mag-ayuda nila ang mataas-taas sila. Kung tama na lang, kung mangita taglayo pamahagi, kadili ko musugot, kadili ang maong programa, dili mo pa-us-us sa atong nag-bill na pagkakir, kubihan. Kasi natuyo niya, taga-aro na ito, matao, para makalaw doon sa pinagkaya ngayon. Nakakabot, Pabot kung di man katuloy palitan, mura gagawin din kasi tao. Gagawin naman ng ako. Kasi hindi ako kagalaw. Okay, interaction from Eileen. Can I say something about it? Nadungog din natin ang programa sa gobyerno. But you know, I believe, and I agree with Ruben, I believe that it's not a good thing to put fish on the table. The best thing is to teach them how to fish, so that there will be more fish on the table. There will be fish every day on the table. But giving them fish on the table could either be once a week, once a month, 3 times a day. So, makoy akong panlantaw. So, it's... Excuse me, ma'am. Actually, the department is also looking into it. A surgeon will discuss further the things that will be done by the SWB to answer yung but with regards to yung comment lang because it's a fish man while we are teaching them how to fish, they are going hungry. That is why the money is for temporary. Because when you fish, you don't catch fish right away, right? It takes time for you to master how to catch a fish. But the problem is when we are teaching them how to fish, their children are getting hungry. So the money is intended for the children not to get hungry, to have money in going to school, while their parents are trying to learn how to catch a fish, if ever there are still fishes in the ocean. The problem is that
In fact, I was very happy listening to Internet. There's this additional job coming. Unfortunately, the members of Pantawid are those families who doesn't know how to speak English. How can they avail the job opportunity? Lack of education. That's the problem. So while we are trying to look for something for them to earn, let us not forget that their children don't have anything to do. So the department has a new program and we call it Tatsulog. This will be discussed by Sir Jan. Sir Jan, Okay, before that, Sir Jan, follow-up question Sir, coming from... another quick query, sir. Am I right to say that this program is being copied from India or Bangladesh? Am I right? it's not India, it's Latin American countries, Colombia, Mexico. Yes, Colombia. Am I right? So how is this program in Colombia going on? Basically, it's under the United Nations, because the United Nations is also, and World Bank is the one monitoring it now. Pareho there are negative and positive, but generally, it is a continuous program being implemented way back before because of the positive results of the program that was seen in Mexico, Colombia, and other Latin American countries. In fact, in the United States, sa New York, that is, they call it NYC Opportunities. It's a program designed the same with Pantawid. Dahil lang ang ngalan nito. Universally, sa worldwide, ang term po nila is conditional cash transfer. Actually, can I add on to that? No? Sa America, I mean, of course, America is different. Pero and yet, I think everybody knows that America is suffering from economic depression. Okay, so right now the national government is trying to add more money to the economy. So there will be a ripple effect. No? Muhatag og kwarta ang gobyerno only to those who pay taxes. It's not a refund, but I forgot about it. But muhatag sila for the reason na that's the only way they could put money to the economy. Para na ay ma-spend ang mga taxpayers. So there will be a ripple effect. So ang katong mga department store na wala nang ayaw yung kuan, kahit mahalina na, katong mga other services, maka-avail to mga services, for a little, which what is $600 dollars, no? It's not enough, but it's a big amount of it. It's billions and billions of dollars that throughout the country that is being spent by the national government to help, not to help, but to have a ripple effect on the economy, not to help the taxpayers, but at least the taxpayers can have money to spend for the economy. Mao na ang amo ko dito nga program. So, we need to say it will make the economy afloat. Actually, that's also the same effect that is being. Sa Dipolog City, I don't know if that is being conscious ba ang mga businessman, the money that is being downloaded, every time mga tao, sir, the total amount is actually worth 60 million in one day being withdrawn. And this 60 million goes into the business, commercial centers. If you notice, walang karon naiwan na gana yung mga malls. During the release, the malls will be full of people. Yes. Even if 1,000 alone. But we are talking of 15,000 people with 1,000. And it affects everybody, including the drivers of habal-habal, mga jeep, pick-up drivers, na malinya o ice water, up to the mga rich businessman, the malls. Sir, makita na to ang linya, mayon na sila, release na po drone sa Pantawid. Indirectly, it benefits the economy. It keeps the business afloat despite the economic crisis. Without that money, bagsak ato ang mga tindahan, ang ato mga empleyado, bagsak po. Everybody is benefiting because of this, what we call the poor Tapulan Pantawid members. Okay, Edgar? Additional question, sir. These things in Himon, what can you accomplish? Do we have really convincing data on the zone? Sense atos nagduluan o pangisda yung
Montana, this is really working since the time it is being implemented today? Yes, actually sir, as I've said, no, after 2 years of operation, kasi nga, the program is 5 years. So the ultimate judge would be after 5 years. But in between that 5 years, we are already starting to make that test in order to have whether correct result. In fact, all taxpayers has the right to ask nakabag yun ni kapainan. Not only us, anybody that has the right to ask because this is the Philippine government. So we don't have initial data. We will be able to provide the reason by next month when we finalize that output because we interviewed 67,000 beneficiaries. Okay, Mr. Jan Palpanas, anything you can add? Pinosas. Thank you. Ako nagpasalamat po ako na mga pangunta na kaya mabinaw na ito. Kapasagot po pa nila ako sa inyong dyan. Actually, ang national government tulog ka programa pag-address sa pagkatawa poverty reduction. Ang pinakamasin kayo ng mga nakita, kini sa pantawid kayo may pinakadagdag beneficiaries. So sa programa sa national ay tulog ka po na tawag na mga social protection program pag-address sa poverty o kapobrehon. Una, kini pantawid. Ikaduha, kanang sa CAK, kanang Self-Employment Assistance Online Program, di naghatag sa siya o mga livelihood program sa mga beneficiaries nato sa pantawid. Under convergence strategy, kinahanglan ka ng mga membro sa pantawid tagal sa sobrang livelihood programs. Ikatulo, kaning gitawag na mo kalahi since kaning kapit bisig laban sa kahirapan, operation integrated delivery of social services. Ang tinitulog na programa, hihingo siya para pag-address niya na. Kunang kaganina, nanguta na kabayan sa pantawid, actually mo na mayon mga anong sila gitagaan. Ang pag-address sa government, pagtawag na galing chronic poor, itong pinaka-pobre, mo na may-expect mo nga, anong tagaan sa kwarta? So, itong i-expect siya na siya may pinaka-pobre, kung tagaan sa kwarta, that po na siya makatabagulit pag-augment sa iyang status. Ay kanuha, kanang sa CAK, ang purpose niya na is, katong itawag ng economically active poor na kinahanglan sa livelihood para mas musaka ang sa well-being. Ang ikatulo, kanang gitawag ng transitional poor, muna gitawag ng kalahin nga, kung wala ng mga facilities, example na ang pantawid, kinahanglan siyang may eskwela mga bata o kinahanglan ato sa health center, kung wala yung eskwelahan o wala yung health center. So, diha mo siguro ang kalahi na mo provide ang mga infrastructure para ma-access nila ang mga facilities na ilang kinahanglan para mas mulambo ang ilang, mas mahatagan sa silang mga basic na pangkinahanglan. Kuna nga, dili sa programa sa national government under sa department, namin gitawag ko ka ng convergence strategy nga katong mga activities na nagkapare-pareha, ito sa i-combine, synchronize. So we also ask the collaboration efforts sa local government mo support po siya kay na may mga, for example, sa CSWDO, sa MSWDO, sa mga local social welfare development. Naman po na sila mga activities na pare-pareha po pag-address na to sa mga pobre. So as much as possible, iawag sa sila na kung pwede, tawag na mag-convergence, usahawan sa ng proseso, aron dili mag-duplicate. So, under sa convergence strategy, kung saan anong basis sa targeting namo sa mga unified target beneficiary, muna tawag na mong NHTS. So, under sa convergence strategy, ang nanamong mga pantawid members, more po ito sa mahatagan o priority ng mahatagaan sa livelihood program ng CAK. Kung gani, mga almost 400 na ka-individuals na nahatag na ito. So, para sa under sa convergence strategy, mga 400 ka-pamilya na matagaan na ito sa livelihood program. Okay, sir. So, hindi to say, daghan na kayo beneficiaries kada tuig. Then, kanangin sila kay admittedly, nasipit nyo mo sa orang mag-survey doon na may mga pinsihal, mga dato, no? Nga na-appeal, mga maestra. So, kaya nasipyat man to, karon na-corrected na pagdagway ninyo. So, meaning to say, pobre na ginisa, pinaka-pobre, ang nahimong beneficiaries niining programahan. So, siguro, kinsa may mutubag, may magtulod-tulod, sige, go.
Actually, ma'am, no, we have to admit that what, especially since nag-conduct sa targeting human beings, not the errors, but I would like to emphasize, appeal ko sa pag-survey ato. Kusakos na kasala siguro. But we have been trying our best to correct everything. As of now, we have already identified and recommended for the listing more than 1,000 plus. That's actually the actual figure is 1,600 plus for the entire Zamboanga del Norte. And it is going to be continuous, no? Especially, nakatandaan sa tao. True siya yesterday, maybe nakadaog loto tomorrow, he will again be subjected for the listing. Kaya ng proseso. But as we go on, there are also those nga makalusot, kay mulimbong yun. In fact, there are cases nga, if you go to their house, tatawon mo, fluid yun. Pero na sila yung laing balay siguro to sa labing kailang balay. So these are cases na among apason din sila, tagsa-tagsaon na silang panila. Nabi po sana, kining atong programa karon, parang maghapon yung aplikat na maghapon sa nyani. Tulad sa unay panahon. Panahon sa unay minda na ikikiki, na ay tutukan. Mga silda, mga program. Green Revolution. Ang yet mo maghapon tapos sinso. Sa paghibol ini-isip, mag-imitar kasiya sa programa. Wala yung itong ingat. Ang nahitabo sa ako ng failure, wala ko ito sinso, kan kayo mga labiyang program. Wala ko po na maka-apply sa itong kinuhin. Wala pa rin na may siguri. Na hindi itong programa karon. Sabi, epektibo ka, sigurado ka, wala ka rin pagsibok. Sige na ka, forward kita, or dili. Kaya, walang kalakihan yun. Walang sa'yo tinggalin ng nadamgot investisyon na pinaguling nga programa. Dahil lain-lain na program. Wala may continuity. So, katutuwa sa unang nasinda, sa una, Green Revolution, agkan kayo. Wala mo epekto. I think I mean before, magtabawa sa gobyerno mo. Di ba doon natin? Di ba doon naman sa unang programa po rin niya? Wala epekto. Kanang sa Department of Public, ako lang mabiling mo tarahan kung sa makas sa inyo mga forecasting. Kaya hindi mo karoon epektibo ka. Hindi ka rin inikawan sa termino ng Pinoy. Pero mga walang yapon, pagsunod ko Presidente, alain ng Presidente, mahimo matalain mo magtawin. Lumukso na punta. Lumukso na punta at program. So, muna ako sa Department of Public, muna ako punta na nyo nga, sa inyong una-una ka, magsige mo mo yung gamitan, ang inyo ka muna-una, doon lang kayo epekto, mahal rin yung metabo o magablang, sa di pa rin mawala ang itong programa, doon lang kayo kausaban, nga mahimo ato i-continue yung programa, o naglalo ka mo. Pero, iyo na nag-implementar kahit ito lang. Ako mo lang. Okay, salamat kayo Konsyal Gregorio sa imong pangutana nga lisod kaayo tubagon. Pero ipaungaw na to, unya na lang to ipagwas og balik human sa atong commercials, no? So adto ta sa atong studio, Danny, take it away. Pagkaya ito yung sinusula. Para ba itong kauban sa China na ito? Abinin mo po ano po sa kanal. Ito yung nag-ibigay naman po na marami. The word of it is really actually it's really our attitude. Our attitude as Filipinos. It doesn't really matter. Whoever will be the president, whoever will be sa administration ng ganda ng pulis na it's the attitude that we have. Parehan. Imo ang tikiwan. Puro parehan ang imo. Kung may mo ang dami, yung ba nagtrabaho sa abroad, kung parehan rin tikiwan, nga, yung mga sapo, muna kong tigo, muna kong gato, pero muna kong nagpupumukil nila na nagawas ka lang, ulit ka, kung may nagaon. Kung sabi na tawo, because ang iyong mga tikiwan, oras sa abroad, hapon, sige dito, bana, sige bana, sige kuhan, bana. Abinin mo, bawat Pilipino dito, hindi ka mo kay malugod sa kalisuno. Sabi ng mga Pilipino, na nabaho sa ilisong, 24/7 na nawa. Oo, nagswito. Nawawag ko kayo. Sintos, kaya nabili ito ang marino. Tungkol kay, ang lahat ng kapatid ko,
Hindi naman ko panayahan diri. So they always didn't want to give a chance sa mga anak ba, makakabot ko ng computer, makakabot ko ng cellphone, maka-isip maayong eskwelahan. Kayo, ang purpose nila kung ginikanan, we want the best for our children. Baik, kung iba tabi ang Dili lang. Maunod na. Basically, generally, maunod na ginaguna-una dito sa mga ginikanan na mapa-eskwela sa maayong kuwan. Pero, ang receiving end, ang mga bata, ay wala, hindi man nila marinig ang tapos sila. It is just a matter of, telling these children nga, wala di ako lang itong naras ko niya. Ako ba nagtulungan kung luha? Di ako ba nagtulungan niya? Hindi man sila magkarinig. Dili ka lang natin. Pag ako sa kwarta, singin namin, palito ko. Dili ka natin mo, may handa sa mga mga sa tao. Hindi mo tuo nga, hinala ka sa iso ng pagkuwas pa. Dili ka naman tayo kung si mga tao na ito pala na sa tabangan. Huwag ko ginawa nila kami na ako sa gobyerno. Nakaroon sila, kumbaga, ako, this week not about this. Sinamanin ko. Ano ba sa ako nito yung pag-inom na makita, bulangan na yun. Dahil bulangan na yun, inom. Kung kayo naman tayo na, hindi matawa na. Nakaman sa bali, ang inom. Wala ka tao, wala man. Ako wala, wala kayo. Wala ka sa'yo. Wala ka sa'yo. Lord na sir, Ano tayo mga kami, dahil po, we have 67,000 beneficiaries. ang receiving end magkudala ko. Every month, mag-meeting mo sila, we get feedbacks. Sakit para sa mga kami ko na nagkakaroon. Sakit ako. Gawa namin, pero ako, Sa ba tumahin mo? keep on telling them sa mga tubag. Kanang simple na tayo sir. Mahurot silid lang lupong sila na. Kung namin nga naman, siyon man sir, kung isip ginikala, kung nakita niyo mong bigisip, saan niyo mong ibuhat? Ako ang attitude. Sa mga tungkot man sir, kung naunsa naman, may kaagaw sa atos buhay. Hindi, bakit naman ako? Hindi ka alam kung yung mana, kung kita kayo sa'yo, kapag manok na ano sa'yo, so mas man, kwarta, di ba? Narinig, so kita na ako kung hindi mas tayo, gawat na mga kayo, loko na ako. The other day, ako kung igagaw, binigyan yan siya sa amos namin. Kaya wala siya ikat sa bata. Kung kumata rin ang iskulan, alam mo siya doon, alam mo siya kabalik. Ako po talaga, hindi akong gihimo ito sa oras yung mga anak ko. Nanabaw yung asawa. Dili ko iya itong i-place ko sa riyana. Wala, ang mga naroon, alam mo, nabawan ko sa lagi nga naimalukan, handler ako. Pakita ko na ito lang. Kung tinignan sa panahon lang, nagbata ko sa akin. Ang dugay ko trabaho. Attitude lang muna. It's a matter of attitude. Mas yung naging palihog ko sa akin. Ang rito, no? Palihog sa nalamakon dito sa mga OFW. Kaning receiving end ba? Palihog sa inyo nga. Receiving end na ninyo ang mga tao, di ba? Hanap ko sa ang mga OFW, ang receiving end nila, wala ang pamilya. Hindi pagod sila kami because it's given to them. Yan ang wala na yung kabuhi. So, ang legal kong priority would be everybody would want something. They do not only need it, but they want it. For example, let me finish. What we need is our food, correct? But what we want is a cell phone. That's very expensive, okay? Now, because they do not realize, even it is a necessity, but it is still a want. Hindi na siya need. Okay? Ang need na ito, kanang pag-aawa natin, bisyo na ito, bayad sa eskwelahan, bayad na kustumente, bayad sa renta, sa balay mo na need. Ang atuwan ka ng cellphone, ka ng computer, sapatos, silas, ang receiving end, like sa inyong programa, o kung sa mga OFW, it's the same. It's actually the attitude of the receiving end. That breaks down to ano po talaga nila. Nakili mo tawa na, o katapag ipahago rin sila, nagdabangan na pa rin sila, ipahago na ito, mapil nila, na di nila rin, may kwarta na itong gagaguan. Wala ko dito dito, kuha ko dito ang dalilin na ang presiyas ko na ba? Ben, I will tell you, you are not agreeable to it just because you feel it's part of your money because it's people's taxes. Right? Okay. That is why you don't want it, you don't like it. Pero, paano mo karoon sa mga OFW, who sends money for their children, do you have to control over it? Okay, balik na kita din sa atong kapihan sa Dipolog. Di mo kayo doing ang discussion while wala ka sa audio, pero padayon na itong website, no? So,
mura na quote and aware ang atong mga kauban diri, no? So, nakaungong man, pero before ta mo proceed siya, ato na ipalusot ang atong mga commercials pag kinabuhi, kay mawala atong paglihan, wala niya atong mga commercials. So, salamat kayo sa Pahinti Lumber and Furniture Services na ipanagiyahan ni Francis Nune Pahinti sa Minawog, Dakbayan sa Dipolog. Matawag sa cellphone number 0918-5236992. Sa FNR Marketing, Wholesaler and Retailer, nabaligyan sa nilaing school supplies, typewriters, computer accessories o daghanan pa, exclusive dealer of all Canon products. Ipanagyahan o gidumala ni Nona Lakyo Cabigon. Usab daing magpaluyo sa itong tulumanon, mao ang Danville Necessario Fruits, Nurseries and Cocoa Products. Anaan himutang sa Barangay Lingasad, Lungsod sa Pulangko, na maligya sa mga seedlings, kahoy, sama sa Jubilina, mahogani o daghanan pa. Ipanagyahan o gidumala ni Danilo Necessario. Konsehal Kenny Valong, Chairman Committee on Labor, Employment, Skills Development and Public Service, Chairman Tourism, Trade, Commerce and Industry, City Councilor, Dipolog City. At ang iyang pagbukas sa Canto Rio Farm karong December 8. O matod pa rin ka, atangin. With conviction, with feelings. Nahimutan kilid kayo sa Layawan River. No, Barangay Malala, Pulanco, Zamboanga del Norte, mupalit sa mudalit sa init nga kape, tinapay, lamihan ng mga pagkaon o daghanan pa. Ipanagiyahan o gidumala ni Nona Lakyo Cabigon. Kubali ng kapihan dito sa Canto Rio Farm. Bato lang ta sa December 8. Hapit na. December 8 ang opening. Dayon, salamat nga to sa Wilson and Elite Chicken and Hog Buyer. Mapalitog na maligya sa inyong mga binuhi ng mga baboy, manok, kanling baka o kabaw daganan pa sa matakatarungan nga presyo. Ang Wilson and Elite Chicken and Hog Buyer gipanagyahan ni Roel Ferrari na may mutang sa Bypass Road, Estaca de Colón City. Ang Janos Marketing na maligya sa mga spare parts sa mga klase-klaseng sakyanan sama sa Isuzu, Nissan, Suzuki, Toyota, Kia, Mazda, Mitsubishi, Hyundai, sa ubos lamang ang presyo. Janos Marketing ipanagyahan ni ABC President Honorable Janos Yu na himutang sa Quezon Avenue, Dipolog City. Lain na puliyo sa itong tulumanon, mao si Lady Areta Pahinti Tungo, King Khalid Military City Hospital, Hafir Al-Batin, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Salamat kanto kang Honorable Patrick Jim Chan, Vice Mayor and Presiding Officer, Sangguniang Panglungsod, Dapitan City, Attorney General Jojo Napikit, City Councilor, Third Assistant Floor Leader, Sangguniang Panglungsod, Dipolog City, nganto kang Mr. Carlito Tubalia, ang Provincial Environment and Natural Resources Officer, Department of Environment and Natural Resources, Zamboanga del Norte. Attorney James Aywin O. Ruiz, Executive Director, Team David, City Councilor, Dipolog City. Milagros Agustin, West Cornelia Avenue, Chicago, Illinois, USA. Ug last but not the least, Roger William King and Jennifer Agustin King, Oma County, Tyrone, Northern Ireland. Edgar, sa dugang pang mga commercials. Okay, salamat din po. Salamatan nutang kami naman ng Sunburst Fried Chicken, may official video sa kapihan sa Dipolog. Matagibin ko, alas Philippine International School Center na sa Kabuntagon. Pagkabuto ng mga bisita, hindi sa Tuloy-Lugan, Luwa, Pinagbalanda, dahil yung sa Hotel Camila 1. Yung Kamalaka, ay na ang Hotel Camila 2, kung yung kaso o Pulbo, ang Hotel Camila 1. Nasa Sunburst Fried Chicken, kanyang ibuta ang kapihan, matagibin sa kanan, alas 9 ito sa alas 11. Ang Lels Lending Investor, kanyang puliputan sa Hotel Camila 1, nag-lupert po na sa mga pensionado, veteranos, beneficios, kagamanan, at naalam ninyo ang Lels Lending Investor. Ipaling sa pitas mayong nakabubuton sa ato na Vice Mayor, Presiding Officer sa Kulihan Panungsod sa Lagbayan sa Dipolog, Vice Mayor Atty. Sinilo Angles, ang atong iluyong na mayor sa Lagbayan sa Dipolog, Presiding Officer sa Sangguniang Panungsod, nagbaliw sa atong tulumanong kapihan sa Dipolog, ang Pipix Pension House, the Budgetary Pension House, sa corner Katipunan o General Luna ng Lagbayan. Pinakabagong Budgetary Pension House, hindi na sa Lagbayan sa Dipolog. Lain na paliw sa atong katulungan, mao ang Dean sa College of Law sa Luzon Memorial State University, kay Congressman Atty. Rogelio
Matoy Balinada ang Dean karon sa Law, College of Law sa DRNSU. Nagpaliusap sa ato nga tumanonan si Board Member Cedric Adri Aguiaquilo sa Segundo Distrito kung sa Laligan sa Zamboanga del Norte. Board Member Cedric Adri Aguiaquilo o ang Roy Plaza Cellphone Center o Roy Plaza Annex na dalan na Rizal nga itong nagbayan sa Dipolo. Ang updated na karon na Roy Plaza Main o ang Roy Plaza Cellphone Center and Electronic Gadget Center may nabaligya sa mga tabs, iPad, iPhone, gadgets, MP4, MP3, Digicam, upan pa with 1-year warranty, high-end o kanini ang mga affordable usap ng mga gadgets at tuwa ninyo. Roy Plaza Cellphone Center, Rizal Avenue nga itong nagbayan sa Dipolo. Okay, salamat kay Edgar sa mga commercials. Balik kita sa tuwang kapihan sa Dipolog. Kauban ang atong mga bisita dinhi karong butaga si Eileen Coria Palma, ang ato ang Philippine representative sa Internet Media Direct Incorporated o si Mr. Conrado Tony ang project manager. O usab diri sa DSWD si Ma'am Giseline Inderes, ang atong SWAT team leader sa DSWD, si Mr. John Felipe Nosas. Okay, exchange. Felipe Nosas sa usab o si Mr. Jose Cruz. Kini-edit pa hindi ito mo o si Edgar Soronda o iba man si Conselo Berligorio makikauban ihapon kaninyo sa ato ang duha katakna na kapihan sa Dipolo. O ang nakamungong nga pangutana gikan ni Konsehal Ruben Ligorio tubago ni Ma'am Jocelyn Inderes. Sige ma'am. Para ka na o base na sa interview sa mga beneficiaries sa Pantong Pamilya, nakatabang igdako sa party niya. Kaya nga naman, ang ilang mga anak na wala maka-eskwela, mag-isod sila pa-eskwela, pag-maintain sa ilang mga expenses, labi na itong daghang anak, naka-eskwela na yun na regular. No, siguro sa una, daghang absent, karon kinahanglan din siya moabot og 85% attendance sa ilang eskwela sa eskwela. So napa-eskwela nila lang mga anak, doon na po'y ang mga bata sad nga mga wala mag-eskwela katong nag-receive sila o medical assistance o medical allowance na sila po mismo doon na po'y kausaban sa ilang mga attitude. Na sa una, dili siguro silang atubang aning mga tao, mga midwives, usapan mga doctors, na mga medical practitioners, karon naka-learn din sila, na-empower sila sa ilang kaugalingon, na makikatubang na, makahibalo na sila mo approach sa tao, makahibalo na siya mo relate sa isig kaingon, kaya sa una maya, dinibay na sila manggawa sa ilang balay. Agi sa ilang pagka-inosente, pagka-ignorante. In fact, sa cash release na sa una, napag-yoy mga ginaganan nga mag-receive, magkurog pag-yun sila pagdawat sa ilang ng cash grant nila. Mauna nga, base na sa mga express sa mga ginikanan, nagpasalamat din sila nga nakatabang nila ang maunang nila. Isa ginaganan. Doon ay kadugan si Mr. Jan. Kapasok pa itong pumunta ng Sir Bahen sa kalainan sa nangagi o karon na i-deliver the same programs as before. Ang nakita lang na base sa sharing po naman sa mga kalaan sa DSWD ng trabaho, usa lang sa ilang nakita na diferensya, pero usa sa mga nakita na diferensya mo nga sa una lang kung may tag-pobre, kuminso ng numbers. Karon dili man ka kuminso ng numbers kung dili na existing. So, diha na nakita kung may comes to assurance sa ilahang development o improvement sa matang pamilya, mag-assure ta kay na naman kay kawali yung listahan sa tinuray ng mga pobre. Rather than before, when we ask, kagayan ko na og pila ka nanginhanglan ani number na maihatag. So, dili pa na ito masses o tinuray ba itong mga pobre. Pero like now, sa bagong programa, we have the realistic of families who are in it sa programa o kung saan po yung appropriate na programa para kanila. So, yan ang mahina kayo sa una. Kikiki, o sa patang mga programa before, number ang mga pangayo online nato ng taga number. Mag number, taga kwarta, mana. Yung karoon nili, kung taga kwarta, ay sa pantawid, kung nili ka qualified, continuous assessment. So,
siguro in 5 years time, kung kayo napamantas mga tunga, na nadyo klaro nga gauge ba nga, nadyo tayo klaro nga tao nga regular, nga monitor kung kung saan ay kauswagan sa iyang kinabuhi after 5 years. Okay, thank you so much. Doon ka may additional. Actually, one major ako nakita differentiation. Continuity in the aspect of continuity. The program started under the administration of former President Arroyo. Everybody was expecting, considering the differences between the two administrations. What happened? When the new administration came in under President Aquino, they did not only stop, they did not stop the program. In fact, ilapang ipadako, nagdugang pa sila beneficiaries. With regards to the question, amo bang nastadihan, actually sa among level siguro sir, somebody or some people in Manila who has designed this program may have seen something which they think would benefit the country. And for that, I think the continuity, so the continuity factor, unlike before, bagong administrasyon, putlon, bagong hali. In fact, the name was not changed. Arroyo administration, Pantawid. Aquino administration, Pantawid pa rin. Nothing has changed. Okay, sige ka ba? Tabok na rin ay Gamay lang siguro, kung sa mga pamaagi po karon na nakita, kanang itawag na mo convergence. So, anong panahon, example, naging ahensiha, mag-organization, sa una, research organization. Likewise karon, nag-usa na sila tanan for a certain purpose with isang reference po niya in SDS. So, ilan na po lang iyang strategiya kaya sa other sa una, mag-iyahay lang ang mga organization, mag-provide sa programa, karon as much possible under sa convergence strategy, i-avoid ng mga duplication sa servisyo, ang mga efforts o activities para ma-maximize ang kinatibukang resources. Okay, Kansya. Reaction lang ko mo itulog na ito, pintas. Alam mo yung puta na nag-rescuehan na sa Ministry of Post. Kaya, ito mo sibili, pero sa taas, mayroon na sa istorya, mayroon na sa libro. Nakakita ko tinoon kung saan kahintang plantang na sa spotlight. That's why I shut this question. Kaya kamu man yung malugod. Kung nabawa ninyo ginipiti mo, iinig ko ninyo. Kaya we are doing this, di naman kay kwarta sa katao, kwarta na sa tipong katawan sa Pilipinas. Muna nga, ngayon takaroon na, ang mataas, sostas, island sa una. Ibawa na siya sa unang panahon, sa panahon ni Igilda sa una, makalilisan ito mga tikutat ito na pirti kayo, pero may lang sa jury. Paano ba sa abogado, na yung mga batapnakser na namiwa na birto, pero pranggap ka sote, panagote, di ba di ka ni kabalo kung sa'yo, because wala sila experience, wala sila mag-practice na kayo, wala sila mag-agtubig sa tinuod na kumbate sa korte. Wala na kung nakaroon din na atong kinabuhi, sa atong trabaho. Kung itong tumayo na kadala sa istorya, sa ilang kagumuloman daw ana, baka kabalo kung sa tinuod, patrabawan na wala, bawa. So, I hope ano, hindi mo ko yung mga unsa, pero natutunan kong mayon na inyong istidyuhan tayo makita ninyo na hindi epektibo, ayun na lang yung palayo, kung masigi palayo na sunod. Pero palayo magaling po. So lang pa rin, maayo ang resulta. Ano na to? Tayo doon, hindi na agad katabang sa pagkatawan. So di ba ako ito kong binaidin, yan ay sige, text na ito at kung kumpare niya sa gala, singon siya na, kaya ko sila itiris, yan silingan. Dahil kini siya, kung siya na sa galas, kung siya mo i-chairman sa committee o sa committee, mura na, silingan pa din sila, ang paborito ko din niya ni si Presidente Bayan ko siya. Ay, isip-sip si Konsyante Tingwing na. Ay, buta niya, pre, o sa parang makakawal sa gatas. Sige namin. Sige din, tingnan ulit. Okay, thank you so much. Kamay ng question na, tinatapunta ni Eileen. I don't know, this is minor, isolated kaso, but for me, it's an abuse. Kaya one of the purpose nila itong Pantawid is to keep the children in school. But now, mura of taon-taon yung ginapractice in some parents. Ilang himo ni Razon para ilang anak long time na not attending school really, hindi kapunta sa end, sa school leave, magpapirma din tao ng ministro o whatever school. Kaya Pantawid din tao ng sabihin, right? Doon ito mag-upirma. Ipaggamit din nila sa there are some parents doing this na under sa Pantawid. Taon-taon na wak-experience yung mga bata yung bubalik, yung makulay yung technology, pagpaperma, unfair sa uban, yung nilagay na eskwelahan.
Pero kay Pastawin, ang mga maestran siguro po sa Maluoy kay Pangkalan. Okay, tubagon ni Mr. Jose Cruz. Actually, we have been receiving, it's not only Maluoy, ang iba nag-local, especially sa Farfang Barangays. What we are doing actually, ang mga membro mismo mo yung kasi unfair na. So they themselves ang mutabang sa mua. Ang mga maestro ang mong ginaingnan. If wala din ma-enroll, wala din siya, they are going to be marked as not attending school and they will not continue receiving. The obligation to ensure that they are complying falls for education falls under the principals. Sometimes, mutuwal yung sila, sir, we are confronted with this problem. Maldito kayo ng mga Amerikano, pero malukoy ni sa bata na mamawadaan ko presintos. Ingon ko, ma'am, during our discussion, usa lang akong kinaingon, ang atong kaluoy will not help them in the long run. Tinawag-tawag na we have naman din mga kasi. Ako mismo maluoy mag-yung ko. But as we came to realize, under the profession as a social worker, emotions will not help people. If we would like to help people, di tamalukoy, ang atong kalukan ng tripong fundang. Pero ang pinakaluoy, yung pinakalisod ng buhaton, kung ang tao at ubangan ni mong kahila. Una, mukhang yung ayaw ng tao ni Sige. Dahil kahila, datol magiging nila yung mga anak na. Kuhansa ba? Okay, so salamat kayo sa inyong answer. Matagong tanong, hinapos na ito ang portion sa kapihan sa Dipolog. Balik na kang Eileen Palma, pangutanang ikanikot siya ng Gori. Ito yung ilang, parang lang ulit tao, isang itong ilang, Kaya yung ako na kayo, kininiaki kong proyekto rin, inyong karoon, nagpo mo rin. Halimbawa ko nga, maging mong sitasing yan, yan po, isang puno, pamilya. So, sa araw ka, problem yan. Kaya mo nakita mo rin mga atong katawan ng pulo, na nagkinatawan sa akin. Dito ko nga, we have in mind na kung ako sa kaproyekto dire o negosyo sa ato, nga karang pangmasa ba, na katawan ko, kung nag-direct o employment sa itong mga katawan na yung video dire, wala employed. So, hindi ko na, wala kakala, hindi ka ko, pero naman na bumungat ako sa negosyo dire, yung personal, sa iba ng personal ka, when ko magkakuli sa Eileen, hindi kalimutin ng invest na sa Dipolog, kung nagka-generate o hasta kaya niya mami o nagkatrabaho po, pinakuha na sa Eden. What do you think? Wapak ka na, wapak ka po na Dipolog, o Dipolog mga employment at mga katawan na ginagawa. Ben, are you addressing that question personally? Personally. Although, hinigar ka na, di nakatahan, pero isa lang, something talaga, you're capable of establishing a business sa Dipolog, na pag-usari mo ba ng personal ng kota, pero ako lang, makahura pag-business sa Dipolog, pagmasa ba? Ang mga tao na medyo kulang mga kabalo, ang mga employee na ito, dapat tama na ito, and then, sigurado ko na ako'y marunay mo na mong ano mo kung plak o appreciation kung sa kanya na ikaw ni Eileen alay mo ka lang umiminto. Hindi kasi, naging siya legacy. Naging legacy. Okay, Lynn. You know, my heart is so big to help. Ako lang, if I would be given the opportunity, you know, to have that so much money, masubra pa ako sa pantawid sa pamilya. Okay? Now, it is just sad to say na at this point in time, hindi ko able. I mean, I want to be honest. But if I would be given the opportunity and given the chance, you know, daghan ka itong programa nili para sa atong katawan sa Dipolog. Dili lang sa Dipolog, kung dili sa Zamboanga del Norte. Kaya basically, para na ako, I found out that after I retired sa akong kumpanya, I found out that there is you don't need so much money, you know, for you to live. You only need so much, a little of your food. Hindi po siguro ni akong pagkaon sa usak adlaw, hindi po siguro kabot ng 10,000. Siguro pinakadako na sa kalibo. Okay, what else do I need in life? Wala naman po siguro ko kinahanglan kay
ang ako pang yung ipangandoy sa akong kinabuhi nga makatiwas ang ako mga anak, ako silang they can papahimutan. Mura may akong gidamgo, ako ko nagdamgo nga mo dato ko. But if I would be given that opportunity, I'm going to help. I'll give it away. Sa usa ka nga damgo, palitan mo damgo kapalitan din. Palitan kapalitan nga murahan ka nga. Kasi may kadili ba ako magkailangan ka din. Pag na pagkita nga, hindi po may sa or like kailangan lang ito kapabili na hindi kasi sa katawan. May lumanta. Kaya hindi ko laham sa kalatanan. Hindi ko niyo. Kaya tayo sa tayo na mga pagkatawa ko talaga like the rest of the people na mga dapat tao diri sa probinsya o sa Lucas, Sudan, sa Dipolog, sa Lapitan, in their heart, I believe that they have that feeling. Kanilang kita man, gusto man ta, pero when we are not able to do it, magkunsa man ang atong ipanghamblo nga maghimo kong mauni, maghimo kag programa ani para sa mga COVID, magkunsa man na it's not going to happen, di ba? We will just wait and see what I can do for the followers. Just cross the bridge when we get there. Yeah, let's cross the bridge when we're there. But like I said, it would be a lot better than pantawin sa pamilya. Okay. So, by that time, makatabok na ang nitawin. Okay. So, okay. Proceed with our internet media direct to proceed. Do you have a time frame from the moment na contract signing between Mr. Halosos and Mr. Robert Clayman? Dayon, will you please relate it to the people, labi na ang naminaw na karon sa karadyuhan, no? O, unsa inyong time frame, labi na kay daghan karon naminaw gusto mga apply. Okay. First, ang akong gustong I want to inform everybody who are listening right now over DXDR, those who are interested to apply for the call center, for the agents of the call center of Lapitan. By the second week or third week of January, 100 seats would be available to operate. By then, from now on, sugod karon, we are only actually waiting for our webpage to be done. Because ang tanang mga aplikante are encouraged to apply online. Wala ni pagadawaton nga application personal. Ang tanan nga mo apply will apply online. Just wait for the announcement paano sa magsugod na. Kaya as of now, gihimo pa ang webpage sa internet media direct sa Manila. So we're waiting maybe in a couple of weeks or 3 weeks that would be done. So that would mean by the end of December. So by the first week of January, you could start filling up the application, and we will let you know. We will announce it over the radio and the television where you can apply as call center agents. Basically, we need two kinds of agents. One is the live agent, which will speak online to our consumers. Mga spoken in the live. Yes. Okay. And the other one is the online agent. So, katong mga interesado nga gusto mo-apply as live agent, one of the number one qualification that we need is that you are able to speak good English. Okay, what do I mean when I say good English? It doesn't have to be American accent. Okay? It doesn't have to be Islam, matud Manila. What is the most important thing is you can be understood by the client. Okay? Kaya kitang mga Pilipino, maski kung saan nato kadugay dito sa Amerika or anywhere in the world, nga ma-adapt nato ang ilang accent, na-adjust atong accent. Akong mga anak, katawaan ko, abin ako, umain ako mo in English, pero akong anak, akong mga ka-istorya, kaya dito man sila nanan ko, katawaan ko nila, kaya ako namulong English maluktot. But so, dili importante ang maayo or American accent. Ang importante nga, you are very concise and you can be understood. Okay, that is number one for a live call center agent. The second call center, the second agent is what we call online agent.
Kaning online agent, kani sila kinahanglan computer literate. Okay, what I mean by computer literate. But anyway, you will be trained. Kaya balong ka mo access computer, kaya balong ka mo access, you know, things like this. So, muna akong buot pasabot sa computer literate. Because anyway, you will be trained. Once you get accepted, you will be trained what you are supposed to do. Kailain man po na, you will be given instructions. So, there will be two sets of tests that you have to undergo. One is the written test, and the second is the oral test. Those who passes the written test are all qualified to undergo the oral test. So those who passes the oral test are the ones that we will consider as live agents. And the ones na dili mo pasan, mo to'y online agents. Okay, qualification. Karena na qualification ng mga pa-ubapo. Hindi ko na po sa factor Actually, hindi nga mga outmap doon, hindi pwede. dili ka magkinahanglan ang qualification, hindi man sila makita. Ang importante, guwapo ang boses. Guwapo ang boses. Swabe ang langit. Okay. So, then the rest of the qualifications are not really very important. We really don't care whether you are a college graduate or high school graduate. One is you will be able to pass the exam. But of course, to be able to pass the exam, you have to be, nakakay na masaktan. Then second is the age. Ang age na mo, we start at 18 and up. Okay, so dili ka lang sumusulti unsa ng up. Until for as long as you pass the test, then you'll be accepted. How about the health benefits? Okay, what we have conceived in this when it comes to the employment, we are looking into a 6 months provisionary period. So that means you are on a contractual basis. After, like what Conrad had said earlier, after passing the 6 months provisionary period, then we can qualify you as permanent employee. Considering sa permanent employment, takhan po namin i-consider. Your enthusiasm, your work ethics is number one, your relationship with the rest of the agents. There will be so many qualifications or considerations that we have to look into for you to become a permanent employee of Internet Media Direct. Now, other than the agents, we are also looking for those who can be a part of the management team. Sa finance, sa human resources, sa administrative, and the I think those and IT, ITs. But we don't need so much IT because sa usapod ka, sa 100 seats, we only need about 1 or 2 ITs. But since the presidency or Congressman Alusos has offered and has signed a contract with Internet Media Direct to open 1,000 seats other than the 100 seats. So we're expecting or we're looking into about 3,300 agents alone, excluding those who would man the administrative division. So we will be looking into about 3,500, and that's all over the province. Anybody can apply. Maski katong dili taga-probinsya, if she qualifies, then we will take it. Okay, pangutaan lagi ka ni Paul James sa Colan. Okay, ma'am. Doon na ba yung chance ng mga people with disabilities to join sa media? Definitely, yes. Those who have mga disabilities, katong dili kalingkod on a wheelchair, for example, except dili, how do you call it? Paraplegic. Quadriplegic is the movement. Paraplegic. Basta those who can move their hands and who has a very good English, maayong istorya. Of course, we do not discriminate those with disabilities. Pwede kayo magsimbungin. Dahil wala maka... Ito online. Online. Dili, ang
kung nasabtan na din ba, Eileen, with your permission, online agents, mo to siya, dito po kiningdala, ito magka-nosebleed, dito siya. So, kan mga mga pungin, dito online agents. O whatever, basta naakay, ito ka rin, naakay capability to do online business or online transaction. Now, there is another one incentive that we are giving to our agents, no? Because the call center is going to service our products and our programs. Ang gi-conceive na mo nga program, one of the programs that we have conceived is the fan club membership. Now, this fan club membership, mauni mga fan club that we have contacted with Manny Pacquiao, with Lady Gaga, with Justin Bieber, and ubang mga celebrities throughout, mga international celebrities ni. Now, our company in the US is going to create their fan club membership. Anybody can become a member of the fan club. Now, once you become a member of that fan club, which is free for 1 year, you become a part of our database. Naami database. So si Manny Pacquiao alone has about 30 million na fan club na wala pa na makasunod sa fan club membership niya. So we're trying to get into that. So this database, naano sila, so na naman kayo pangalan, kahit kung member ka, kinahanglan man na imong pangalan, asa ka nagpuyo, imong contact number ka na. So this is a database na among ihatag ni sa mga agents. So naa sila mga ngalan. So this will be just the person na ilang i-contact from time to time. They will not be contacted or be contacting, no? Wala sila inbound or outbound nga mga kliyente other than those that is being on the list na naasa ilaha. So they will be building their own database. They will be building their own relationship with all these customers online na ilang ginatawagan once or twice in a month. So sa usa ka kuan, sa usa ka tuig, naa sila sa ubalimo nilang marketing. They will also be making at the same time a relationship with this cliente or this consumer or these customers. They will get a part of the commission that this number of the database na nahimo nila. So other than the 1,000 pesos that they would receive every 10-hour work, kaya ang rate namo is 1,000 pesos per 10 hours, no? They will also be getting commissions out of what they have, they have marketed. So it's gonna be very helpful. Okay, salamat kayo, Eileen. Hina po sa tulumanon, no? 10 minutes na lang. So, mga yun na lang kita. Mga tag-10 parting words kayo, 7 minutes na lang, briefly. Ikan sa DSWD, kang Jocelyn Inderis. Hinapunta, ang ubang mga pangutanan tubag sa among mga kauban diri o labaw tanan kadtong mga concerned beneficiaries, ang amo lang ipahimang ninyo nga tumano nato gayud ang mga kondisyonis na nakasitar sa atong programa. O labaw tanan nga kanang right person ang inyong pagutanon. Kaya na magoy uban mo nga magkadungog ba sila nga walay klaro. So you go to your municipal link and inquire. Panalitan po sa wala ang municipal link ninyo ni every municipalities ang among office na ami sa Velasco Street ni Putak, Bacolod City. Okay. Pwede na ko ipasupot ang doon naman ko'y schedule of examination and interview sa among opisina katong mga aplikante sa kalahing seats among gihawagan sa pag-report sa opisina. Dala-dala na ang ilang mga data o application ugma no December 5 sa Miputak, Velasco Street, Miputak, Bacolod City. So, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Okay, salamat kayo, si Mr. John Kilpinasos. Salamat kayo sa panahon ng iyatag. Kasi salamat usap sa mga naminaw o may naot kami nga kamo nakasabot sa among mga punto kabayan sa pagpadagan sa programa. Siguro ako lang iawag sa kanunay nga magpadayon sa atong collaboration, sa atong
pagtinabangay sa pagkapot na to sa pagkumpat din mo ang kapubliyon. Salamat. Thank you so much, Mr. Jose Cruz. Sa ako lang, maraming mga nila tanan, nagkasalamat sa pag-atawag ngayon sa mga. Thank you very much. Mr. Conrado Toming, please. Parting words. Orang na siguro tanan na explain naman ni Miss Aileen. Thank you sa pagpaminaw o salamat. Okay, Kang Aileen Palma. Yeah, first of all, I would like to thank everybody who's here today and to our listeners. And like I said, na ay maayong kalambuan nga umaabot sa sunod tuig dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Norte o sa duha ka dakbayan sa Dipolong ug Dapitan. And this is a very big opportunity to everybody. And feel free to get into our website. In a couple of weeks, we will let you know unsa ning website that you can get into so that you can get an online application. And thank you everybody, and sa mga nag-sponsor din sa Kapihan sa Dipolog, to Eddie, to Edgar, and to Ruben especially. Thank you so much for inviting me and inviting Mr. Conrad Tome to be a part of your Kapihan sa Dipolog. Merry Christmas and a Happy New Year. Okay, balik pa rin and load check po ha, sa pagsabihan sa Dipolog. Salamat usap nga ito ka Mr. Junjun Korea o kang Ms. Jojo Galo na smiling kayo dito. O atong Christmas party sa Kapihan sa Dipolog, atong invite ko mga guests, no? Karong December 18, kay December 18, buntag Kapihan ta. Pagkahapon, alas 6 gabi, atong party, Christmas party sa Kapihan sa Dipolog. Invite ka na mo din, para mag-jamming ta. Dito tas pulong kay live band. We are very Yes. pleased to have Ay, mga American chon. today. Ito nga ito. Salamat tayo sa salamat tayo sa inyong salamat tayo o sa ating bisita o pinapunta ang balik mo sa Kapihan sa Dipolog. Thank you. May salamat sa may sa ating Salamat kayo sa Gregorio, si President Paul Chicolan, si Bert Pedriano, si Tax Lugo, si Danny Lugo dito sa stasyon sa ngalan ni Mr. Richard Villaronte, kaya sa Edith Mahintito mo, mingon kaninyo, daghang kayo salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod, domingo po sa Kapihan sa Dipolog. God bless us all. Studio, take it away. Kami rin po, gano'n ka? Studio ko may studio, binitso na pingisaya. Kalimot ko po sa kanya ang istorya. Thank you so much. Thank you. Nice meeting you. Okay. Sabi niyo po, gusto niyo po. Wala niyo po, pati ko po. Kala na una kong